Isang magandang umaga po sa bawat isa at muli isang mainit na pagbati mula po sa Moonwalk Community Bible Church. Patuloy po kaming nananalangin para sa inyong iglesia at isang pagpapala po na maaring makapangaral ulit dito. So second na Sunday ako nakapagturo dito. So ako'y nagagalak at nagpapasalamat sa Panginoon. And so para po sa ating pag-aaral ngayong umaga, siguro po ang karamihan po sa atin nakaranas na magipit at dahil sa nagipit tayo sa pangangailangang pinansyal, siguro naranasan na natin na tayo ay mangutang. At sa ating pangungutang, mukhang konti lang yung tumatango, baka ako lang yata ang nakakaranas ng ganito. But anyway, siguro nakaranas na tayo sa gitna ng ating pagkakautang, dumating din ang panahon na nung tayo ay sinisingil na nung pinagkakautangan natin at medyo gipit pa rin tayo at hindi tayo makapagbigay. Siguro dumating sa atin yung sense na nahihiya tayo at sana hindi naman tayo galit dun sa naniningil sa atin, kundi tayo ay nahihiya at nangihingi tayo ng paumanhin na sana ay wag na muna tayong singilin sa ating pagkakautang. Subalit, baka dumating na rin sa inyo, so pinagbigyan kayo siguro na, sige, wag na muna, hindi ko muna sisingilin. Pero baka dumating na rin sa inyo yung pagkakataon na nagkaroon kayo ng utang sa isang tao na nung time na sinisingil kayo, sinabi nyo, naku, wala pa talaga akong perang pambayad. So baka pwedeng sa susunod na lang. Baka dumating din sa inyo yung pagkakataon na sinabi sa inyo nung pinagkakautangan nyo, alam mo, since ang tagal mo na hindi nagbabayad, sige na, okay na. Yung utang mo, quits na, hindi ko na sisingilin sa iyo. Nangyari na ba sa inyo yon? Mukhang wala pa yatang naka-experience. Ang siguro lahat, sabi, sana all. May ganung experience, no? Siguro baka nakaranas na kayo niyan, pero sa mga maliliit na halaga lang. Let's say mga 50 pesos, 100 pesos, gano'n, nakaranas kayo na kumbaga ba na hindi na kayo singilin dun sa inyong pagkakautang. And siguro naka-experience na kayo ng ganyan and I believe na nung naranasan nyo yun, syempre may sense din ng katuwaan, no? Na thankful tayo na hindi na tayo sinisingil ng pinagkakautangan natin at syempre malaki din yung ating pagpapasalamat dun sa nagpautang sa atin. Pero dun sa senaryo na gano'n, no? Depende siguro kung gaano kalaki yung pinautang sa atin. Pero let's say for example lang, no, tayo ay may utang. Pagpalagay natin may utang ka 100,000. Tapos yung nagpautang sa'yo, sabihin sa'yo na, o sige, since nagmamakaawa ka na hindi mo kayang bayaran, sige, hindi na kita sisingilin. Ano kayang magiging tugon natin kung gano'n ang mangyayari? Siyempre, tuwan-tuwa tayo, no? 100,000, di ka na pababayarin. 'Di ba? Tuwan-tuwa tayo, pero hindi lang sa tuwan-tuwa tayo, marahil siguro magkakaroon din tayo ng sense na parang may isip natin, meron din akong responsibility kung nangyari sa akin to, pinatawad ako ng 100,000. Siguro yung iba din, baka pag nangutang sa akin, baka maging ganun din ang disposisyon natin, no, kung maawa tayo. Ngayon, kaya ako po yan binanggit kasi ang pag-uusapan natin sa umagang ito, patungkol po sa utang. Baka naman na maano kayo, no? Grabe, may utang na nga ako, utang na naman pag-uusapan dito sa church. Hindi po, pag-uusapan po natin yung talinhaga na binigay ni Jesus sa Matthew chapter 18. Kung may Biblia po tayo, buksan natin sa Matthew 18. At alam ko naman, familiar sa atin itong talata na ito. So, babasahin ko yung Matthew 18 mula verse 21 hanggang verse hanggang sa dulo, no? Hindi pala dulo, hanggang 35. So sige, basahin po natin, no? Matthew 18 verse 21. Basa po ako sa New American Standard na version. Sabi po sa Matthew 18:21, "Then Peter came and said to Jesus, 'Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times?'
Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slaves. When he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. Verse 26. So the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, Have patience with me, and I will repay you everything. And the Lord of the slave felt compassion and released him and forgave him the debt. But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him, saying, Pay back what you owe. Verse 29, so his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, Have patience with me, and I will repay you. But he was unwilling and went and threw him into prison until he should pay back what was owed. So, when his fellow slaves saw that what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their Lord all that had happened. Verse 32, Then, summoning him, his Lord said to him, You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. Verse 35, My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo po'y dumako sa panalangin. Aming Diyos, muli kaming umaasa sa inyong biyaya sa umagang ito upang maunawaan namin at mapakinabangan ang inyong salita. Kinikilala namin at tanging sa pamamagitan lamang ng banal na Espiritu kami makakaintindi ng inyong salita at ito'y tunay na magkakaroon ng impact sa amin. Kaya dalangin namin na nawa malayang kumilos ang banal na Espiritu sa aming pong kalagitnaan at nawa ito'y mag-convict sa amin pong mga pagkakasala at ganun din na kami po'y tumugon ng positibo sa inyong panawagan sa amin pagdating po sa usapin ng pagpapatawad. Dalangin namin muli ang inyong tulong at habag sa amin pong pag-aaral nawa ito'y tumungo sa inyong kapurihan. Ito'y amin pong dinadalangin sa inyo sa pangalan ni Jesus. Amen. Pamilyar tayo sa ating binasa dito sa Matthew 18 at bilang konteksto, ito pong usapin na ito, yung usapan ni Pedro at saka ni Jesus, it did not happen in a vacuum kasi kung matatandaan po natin ang konteksto ng Matthew 18 ay pagdating po sa pagtuturo ng ating Panginoong Jesus pagdating sa church discipline na tinuturo sa atin na hindi dapat tinotolerate ng iglesia ang kasalanan sa loob nito na kung merong mga personal offenses kailangan magkaroon ng private na rebuke. Kung ayaw makinig sa private rebuke, magiging semi-rebuke yan. Kung ayaw pa rin makinig, sinabi dito na tungkulin ng iglesia na tawagin itong nagkakasala patungo sa pagsisisi. Ngayon, sinabi rin dito na kung hindi magsisisi, ang tamang gawin, ang dapat na gawin ng iglesia kung ayaw magsisi nung isang nagkakasala na miyembro ng iglesia, dapat siyang alisin sa church. Disfellowship siya, i-excommunicate. So nakikita natin dito yung seriousness ng Panginoon
in the way that we should handle sin in the church. Na hindi dapat tayo nagtotolerate ng kasalanan sa loob ng iglesia. Subalit, tandaan din po natin na ang purpose po ng church discipline, hindi po lang para sipain sipain yung miyembro na nagkakasala, na ang purpose lang natin para maalis siya. Hindi po, kasi malinaw ang purpose ng Biblia pagdating sa disiplina. Ang purpose is restoration. Nais ng Panginoon na makita ang pagsisisi dun sa nagkakasala at ginagamit niya yung disiplina upang tawagin ang isang tao na siya ay magsisi. Kaya nga, kung ang isang offender, yung nagkasala, magsisi siya, anong dapat gawin ng iglesia? Dapat siyang magpatawad. Or kung privately may nagkasala sa atin at may nagsisi, anong dapat nating gawin? Di dapat patawarin din natin. Kaya nga, itong question ni Pedro na binasa natin sa verse 21, kung gaano ba kadalas na dapat magpatawad ako? Gaano bang ilang kasalanan ba ang dapat kong bilangin bago ako magpapatawad? Connected po yan kasi yung usapin ng discipline, ang usapin ng discipline kapag ka may offender, nagrepent siya, ang tungkulin natin, magpatawad tayo. So ngayon si Pedro, sa verse 21, tinatanong niya, ilang bang beses na magkakasala yung kapatid ko at dapat ko siyang patawarin? At ang sinagot ni Pedro, ang sabi ni Pedro, 7 times ba na dapat akong magpatawad? Now, si Peter, iniisip niya siguro na itong kanyang pagpapatawad medyo spiritual, no? Kasi yung rabbis nung panahon na yon tinuturo sa kanila na dapat magpatawad lang ang mga tao 3 times kung papanong ang Diyos ay nagpapatawad. Kasi yung mga rabbis, misinterpret nila yung turo sa Amos chapter 1, thinking na sa Amos chapter 1, sinasabi lang doon na ang Diyos ay nagpapatawad lang ng 3 beses. Na kapag lumagpas ka na ng pangatlo, hindi na nagpapatawad ang Diyos. Dahil kung ang Diyos hindi nagpapatawad ng 3 times, presumptuous ang tao na magpatawad siya more than 3 times. Yun ang tinuturo ng rabbi. Kaya nung humirit si Peter na 7 times, iniisip niya, Lord, kita mo yung mga teacher namin 3 times lang, ako 7 times. Iniisip niya siguro mas spiritual siya. Nakita natin yung naging tugon ng ating Panginoong Yesus sa kanya. Ang sagot ng Panginoon sa kanya, di ba? I do not say to you 7 times, but 70 times 7. Of course, that begs the question, tinuturuan ba ni Jesus si Pedro na mas habaan pa yung limit ng kanyang pagpapatawad? Of course, alam natin na hindi yan ang ibig sabihin na 7 times lang ang limit na sinasabi ni Jesus, na 490 dapat ang maging limit. Now, sa pagsabi ni Jesus na 70 times 7, hindi nito sinasuggest na magkaroon ng limitasyon ng pagpapatawad, nor na hindi rin ito sinasuggest na dapat mag-keep track tayo ng mga pagkakasala ng mga tao sa atin. Actually, yung tugon ni Jesus dito, it does away with all limits and calculations when we talk about forgiveness. Now, some commentators note na perhaps ang ina-allude ni Jesus dito is yung sa Genesis chapter 4:24. Kung saan sinabi kasi ni Lamech doon na kung si Cain, in-avenge siya ng 7-fold, sabi ni Lamech, ia-avenge siya 77-fold. Nang ibig sabihin lang doon, kung si Cain, siya'y in-avenge 7 times lang, ako, without limit. Yun ang paghihigante ko. So dito, marahil si Jesus tinuturo niya yung kabaligtaran ng attitude pagdating dun sa kung paano nag-a-avenge. Jesus is teaching the opposite, that instead of returning evil for evil, ang mga mananampalataya dapat siyang magpatawad ng walang limit. Na hindi tayo dapat nagbibilang ng mga offenses ng mga tao sa atin, but instead,
we should be always willing to forgive those who repent and ask for forgiveness. So, in order to drive that point, nagbigay si Jesus ng isang parable o isang talinhaga, isang kwentong makalangit, no, na isang makalupang kwento na may spiritual na kahalagahan. At itong talinhaga na to ay patungkol dun sa unforgiving na servant, na kung meron tayong leksyon na mapupulot dito, actually kung simple, no, yung title ng mensahe natin is Forgiven to Forgive. At ang mensahe natin is that since God has forgiven us of our many sins, we ought to forgive those who sin against us. Na dahil tayo ay pinatawad ng Diyos sa napakarami nating kasalanan, dapat tayong magpatawad sa mga nagkakasala sa atin. At dito tunghayan natin dalawang bagay, no, sa ating pag-aaral. Tunghayan lang natin yung kwento, yung talinhaga, yung narration neto, and then simple lang. Pangalawa, yung explanation ni Jesus sa talinhaga na ito. So unahin natin yung narration nung talinhaga. Meron 3 parts, no, or 3 episodes itong parable na ito. Yung unang episode, yung merciful dealing nung hari sa kanyang slave. Yung pangalawang episode, yung unforgiving attitude nung slave na pinatawad. Tapos pangatlo, yung galit nung king sa kanyang unforgiving na servant. So una tingnan natin, no, dito sa kwento, yung merciful dealing ng hari sa kanyang slave. Kasi sa verse 24, no, yung kwento nagsimula ito sa isang hari na gustong mag-settle ng kanyang account. Ang ibig sabihin lang nun, naniningil na siya dun sa mga taong nagkakautang sa kanya. Now, yung slave dito, it's used in a general sense upang tumukoy sa isang tao na nasa ilalim ng isang master. So, hindi ito yung pag sinabing slave na yung parang, kumbaga ba, yung slave na wala siyang karapatan na slave. So, general sense yung pagkakagamit dito. It's a slave. It's a person who's under the authority of a master. Now, yung slave daw na ito, sabi, magkano daw utang niya? 10,000 na talents. Now, judging, no, dun sa utang niya, hindi natin alam. Malamang hindi siya ordinaryong trabahador. Sabi nung ibang commentator, malamang siguro trabaho nito taga-BIR. Tax collector siya nung time na yun. Kasi laki ng utang niya 10,000 talents. Yung isang talent kasi, 6,000 dinaray ang equivalent niyan. Now, ang ibig sabihin nito, ang utang niya, 60 million na dinaray. Now, yung dinaray po, ang equivalent niyan, isang araw na sahod ng isang manggagawa. So, ibig sabihin po niyan, kumbaga ba, kung kukumpitin natin sa taon yung kanyang pagkakautang, ang utang niya is roughly around 160,000 years worth ng sahod niya. Na ibig sabihin nito, kung 160,000 years worth ng kanya sahod, imposibleng bayaran nung slave yung kanyang pagkakautang. Now, sinabi dito na yung slave daw, wala siyang kakayanan para bayaran ito. Dahil wala siyang kakayanan, sabi nung kanyang pinagkakautangan, sige, ibenta na lang siya kasama yung kanyang pamilya hanggang sa mabayaran nila yung kanyang pinagkakautangan. Now, makikita natin sa kwento dito sa verse 26, nung nakita nung slave yung kanyang impending na punishment, hindi siya nag-complain, hindi siya nagreklamo. Sa halip, anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya, di ba? At nagmakaawa siya. Anong sabi niya? Be patient with me. Pagtiisan mo lang ako. At babayaran kita ng lahat. So imagine, sabi niya, maging patient ka lang, babayaran ko lahat.
Isipin natin, babayaran mo lahat. 160,000 years ng worth ng sahod mo, babayaran mo. Maiisip natin dito sa taong ito na bagamat nag-beg siya ng mercy dun sa hari para ma-delay yung kanyang punishment, hindi in-acknowledge nitong slave na ito yung inability niya na bayaran yung kanyang utang. Hindi sumagi sa isip niya, teka muna, 160,000 years worth ng sahod ko, babayaran ko lahat. Hindi niya naisip yun. Sa kanyang pagmamakaawa, hindi niya naisip na hindi niya kayang bayaran. Yan ay isang malungkot na aspeto dito, no? Kasi nangako siya na babayaran niya. But what follows is something absolutely amazing and sabihin natin, no? Talagang kamangha-manga at hindi ka panipaniwala. Kasi anong naging tugon nung hari sa kanya? Sabi dito, moved with compassion, anong ginawa daw nung hari? Matindi yung ginawa nung hari, Hindi lang na pinigil nung hari yung punishment para sa kanya, hindi lang yun ang pinigil. Ang sabi ng hari, o sige, hindi na kita paparusahan at yung utang mo na napakalaki, o sige, papatawarin na natin. Aalisin na natin yung malaki mong pagkakautang. Grabe yun, no? Siguro kung ikaw yung slave, anong sasabihin mo? Yes, kumbaga pa tayong reaction siguro natin, sana all. Ganon, di ba? May utang ako na 20,000, sana man lang may ganong tao, no? Nasabihin sa akin na, yung 20,000 mo, sige, hindi na kita papakulong. Okay na, quits na tayo. Lahat siguro tayo, ganun, at kung tayo nasa lugar nitong tao na ito, tunay na matutuwa tayo. Tayo ay mapupuno ng kagalakan sa ating puso, hindi na natin kailangang mag-worry sa punishment, at hindi na rin natin kailangang mag-worry kung paano natin babayaran yung utang natin. Kasi nga, ito'y inalis na nung pinagkakautangan natin. So imagine kung paano pakiramdam ng slave na ito, napaka-saya at napaka-relieve ng kanyang kalagayan. Now, pangalawang episode dito, so yan yung gracious dealing ng king. Pangalawang episode dito, yung unthinkable na attitude nitong slave na pinatawad toward doon sa kanyang fellow na slave. Kasi sabi sa verse 28, nakita daw niya yung kanyang fellow slave na may utang sa kanya. At nung nakita niya, yung may utang sa kanya, magkano daw yung utang sa kanya? 100 dinaray, yan ang utang nung At nung nakita daw niya yung may utang sa kanya, ano daw ginawa niya? Quinelyuhan daw eh. Quinelyuhan, sabi, magbayad ka ng utang mo. Sa kanyang pagkwelyo, makikita natin yung pagiging harsh nitong slave na ito. At matindi dito kasi nung quinelyuhan niya yung fellow slave niya, ang sabi dito, nagmakaawa din yung fellow slave niya. Kasi anong sabi nung fellow slave sa kanya? Sabi nung fellow slave, di ba? Have patience with me, I will repay you. Hindi ba yun? Sounds familiar? Hindi ba sounds familiar? Alam nyo, itong sinabi ng fellow slaves niya, dapat nag-ring ng bell dun sa isipan niya na, teka muna, ito rin yung mga katagang binitawan ko dun sa hari nung ako'y nasa parehas na sitwasyon. Ang kaibahan lang, yung utang ko dun, talagang imposible kong bayaran eh. Pero itong tao na ito, may utang sa akin na 100 dinaray, napakaliit no, compared dun sa 60 million na dinaray na kanyang pinagkakautang. But nakakalungkot, no, kasi itong slave na to, sabi, hindi niya daw pinatawad yung may utang sa kanya. Sa halip, ang ginawa niya, pinakulong niya pa. Napaka-harsh nga, pati yung pinili niyang penalty eh. Kasi pinakulong niya eh. Paano na ngayon makakapagbayad yun? Pinakulong mo na nga eh. 'Di ba? So, pati yung kanyang pamamaraan ng pagpapabayad, isang bagay na masasabi natin, uncalled for. And it's unthinkable kasi kakalabas niya lang dun sa isang malaking pagpapala na natanggap niya.
kakalabas niya lang doon sa experience na napakalaking utang niya ay pinatawad at hindi na ibinigay sa kanya yung punishment. Kakalabas niya lang doon eh. So it's very unthinkable para sa tao na ito na ganito ang gawin niya sa fellow slave niya. Ngayon, yan yung pangalawang episode. Puntahan natin yung third episode na to mula verse 31 hanggang verse 34. Dito natin makikita yung inevitable naman na anger ng king at his unforgiving slave. Kasi nakita ng mga fellow slaves kung anong ginawa niya dito sa taong ito na pinagkakautangan. At dahil dito, pinatawag ng hari yung slave na kanyang pinatawad. And notice yung kanyang ni-rebuke niya eh. Sabi sa verse 32 to 33, pakinggan natin, sabi, "You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you?" Ibig sabihin nito, may expectation din pala yung hari dito sa slave na ito, na yamang nakatanggap ka ng napakalaking pagpapala, dapat i-extend mo yung parehas na pagpapala na natanggap mo sa kapwa-tao mo. Yan ang expectation ng hari sa kanya. At dito, pinapakita sa atin yung katotohanan ng pagpapala ng Panginoon sa atin na sa mga natatanggap natin, merong expectation ang Diyos sa atin. And itong master na ito, yung king na to, ang kanyang sinasabi, ini-insist niya na duty nitong slave na pinatawad na patawarin din, magbigay din ng mercy doon sa kanyang kapwa. At malungkot dito kasi earlier, sabi doon sa kwento, the king was moved with compassion. Compassion ang nararamdaman. Pero dito sa dulo, hindi na compassion. It was wrath. Galit ang hari at dahil doon, siya ay pinarusahan. At sinabi dito, he was handed over to the torturers until he had paid the debt. So yan po yung malungkot na kwento ng talinhaga na ito. And again, itong talinhaga na to, it was supposed to answer the question kung gaano ba kadalas tayong dapat na nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. So yan po yung unang bahagi. Ngayon, puntahan natin, secondly, yung explanation nung parable. Ano ba yung paliwanag ni Jesus pagdating dito sa talinhaga na ibinigay niya? And mga kapatid, yung verse 35, yan po ang main point ng parable. Yan po ang pinakapunto ni Jesus sa kwento na ito. At ang main point ni Jesus, sabi niya, "My heavenly Father will also do the same to you if each of you does not forgive his brother from your heart." And so what is Jesus saying? My heavenly Father will do to you the same. Ano daw ang gagawin niya? The same. So ibig sabihin, ano bang ginawa nung hari doon sa hindi nagpatawad na alipin? Anong ginawa niya? Hinatulan niya, di ba? Hinatulan niya eh. So, sinasabi dito, ang main point ng parable is this: God will punish those who refuse to forgive their brothers from their heart. Ulitin natin, yung punto dito ni Jesus. Yung punto ni Jesus, it is given in a warning, negative way binigay ni Jesus. God will punish those who refuse to forgive their brothers from their hearts. Na ang ibig sabihin nito, mga kapatid, ine-expect ng Diyos sa mga mananampalatayang pinatawad niya na tayo rin ay
nagpapatawad sa mga nagkakasala sa atin. Kaya nga itong parable na to, no, ang binibigyang diin neto, dalawang bagay. Number one, yung necessity ng pagpapatawad ng mga mananampalataya sa kanyang kapwa at yung nature din nung pagpapatawad. Kung paano ba dapat nagpapatawad ang mga mananampalataya. So pansinin natin una sa lahat, no, yung necessity ng forgiveness. Kasi sa parable, yung duty ng forgiveness, it is pressed upon us in considering at least tatlong bagay. Yung unang bagay na dapat nating i-consider dito, yung parable kasi nito, no, pagdating sa necessity, una sa lahat, dapat unang makita natin dito yung greatness ng ating kasalanan sa Diyos. Inihahalin tulad sa atin ng Panginoong Yesus, yung ating mga pagkakasala laban sa Diyos, inihahalin tulad yun parang isang utang na kailangan nating bayaran. At tinuturuan tayo dito ng ating Panginoong Yesus na tayo bilang mga tao, tayo may utang tayo sa Diyos eh. We are all debtors to God. At yung utang natin sa Diyos ay napakalaki na hindi natin kayang bayaran, na wala tayong kakayanan ni anumang gawin natin, wala tayong kakayanan na bayaran ito. Kahit na sabihin natin, kagaya nung ginagawa ng iba, pagdating sa view nila sa kasalanan nila, na iniisip nila na, ako, pagka nagkakasala ako, andyan naman ng Kwaresma, pwedeng bawasan ang kasalanan sa pamamagitan ng pagpepenitensya. Yung iba iniisip, etong kasalanan ko ganito kadami, di gawan natin ng maraming kabutihan. Magbigay tayo sa kapwa natin, magbigay tayo sa church, umattend tayo sa mga services, magbigay tayo sa mga mahihirap. Yung kumbaga ba, yung kasalanan pwedeng tabunan ng mga kabutihang ginagawa. Mga kapatid, mga kaibigan, yan po ay maling pagkaunawa pagdating sa nature ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos. See, that's the greatest problem that we have as depraved sinners before God. We are blind to the depth ng ating kasalanan. Hindi natin nakikita kung gaano kapangit yung kasalanan natin. Hindi natin nakikita kung gaano kabigat at gaano kalaki yung ating kasalanan sa harapan ng banal na Diyos. Hindi kasi natin nakikita yung kaluwalhatian ng Diyos eh. Hindi natin nakikita na ang Diyos, siya ay banal, 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 na walang matatanggap kahit katiting na kasalanan sa kanyang presensya. Yan ang problema natin bilang mga makasalanan. Bulag tayo pagdating sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga pag tinitingnan natin yung kasalanan, maliit lang. Na parang pwede natin takpan na sarili nating mga gawain. Yan ang problema natin, mga kaibigan, pagdating sa pagkakasala natin. Hindi natin nakikita yung kalakihan ng kasalanan natin dahil hindi natin nakikilala kung sino ang Diyos sa kanyang kabanalan. Kaya nga it begins with the knowledge of who God is, sa kanyang holiness, sa kanyang righteousness at kanyang justice. Kailangan makilala natin kung sino ang Diyos. Kasi kung hindi natin kilala ang Diyos kung sino siya, hindi talaga natin maunawaan ang kasalanan natin eh. At magiging kagaya lang din tayo nung slave na iniisip natin, kaya natin bayaran ang mga pagkakautang natin. Mga kaibigan, hindi natin kaya. Hindi natin kaya. No amount of good works na pwede nating gawin ang maaring mag-alis ng ating mga kasalanan. Wala ni isa. Alam niyo kung bakit? Kasi tinuturo ng Biblia, iisa lamang ang maaring mag-alis ng mga kasalanan eh. Ano yon? Ang banal na dugo ni Kristo na dumanak sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng 1 John 1:7, it is by the blood of Jesus Christ. The blood of Jesus Christ cleanses us from all our sins. So kaibigan, kung nais mo na malinis ang iyong kasalanan,
mapatawad ito, hindi sa pamamagitan ng gagawin mo. Ito'y sa pamamagitan lamang ni Kristo sa kanyang dugo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga, ang pagdating sa necessity ng pagpapatawad, una kailangan ma-recognize muna natin yung kalakihan ng kasalanan natin eh. Kasi kapag hindi mo makita yung kalakihan ng kasalanan mo, hindi mo rin makikita kung gaano kalaki yung awa na natanggap mo eh. Hindi mo makikita yun eh. At also, kailangan makita mo yung kalakihan ng kasalanan mo para makita mo din yung kaliitan ng pagkakasala ng kapatid mo sa'yo. Na kung minsan, ine-exaggerate natin yung pagkakasala na hindi natin minamaliit, no? Na meron talagang mabibigat na pagkakasala ang kapwa natin sa atin. Hindi natin yan minamaliit. Pero, binibigyan tayo ng tamang perspektibo ng Panginoong Yesus kung paano dapat natin tingnan yung kasalanan ng kapwa natin sa atin. Tingnan daw natin yon sa liwanag ng pagkakasala natin laban sa Diyos. Sa ganung paraan, makikita daw natin na illogical. Nasabihin nating napakalaki ng kasalanan ng kapatid ko, gayong napakalaki ng pagkakasala ko sa Diyos kung titingnan ko ito doon. So, mga kapatid, doon magsisimula. Mga kaibigan, kailangan makita muna natin yung kalakihan ng ating kasalanan sa harapan ng Diyos. Pero, hindi dapat magtapos na makita natin yung kalakihan ng kasalanan natin sa harap ng Diyos. Kasi, kagaya nung binanggit ko, kapag nakita natin yung kalakihan ng kasalanan natin sa harap ng Diyos at makita natin yung kadakilaan ng Diyos sa kanyang awa, doon natin masasabi na tama lang magpatawad tayo. So, hindi lang necessary na alam natin yung greatness ng sin natin, kailangan ma-recognize din natin yung greatness ng mercy nang natanggap natin mula sa Diyos. At hindi ba't yan ang paulit-ulit na tema ng Biblia mula pa nung una hanggang sa huli na ang Diyos, siya ay mapagpatawad na Diyos at napakadakila ng kanyang kaawaan sa mga makasalanang kagaya natin. Hindi ba't yan ang paulit-ulit na sinasabi ng Diyos sa Biblia upang hikayatin tayo ng mga makasalanan na lumapit sa Kanya at hingin ang pagpapatawad niya kasi makakaasa tayo na kapag lumapit tayo sa Diyos na ito, bagamat siya'y banal, sinabi niya rin siya isang Diyos ng awa. At yung awa na yun, maaring dumating sa atin, hindi sa dahil isasantabi lang ng Diyos sa tabi yung ating kasalanan at sasabihin, o sige, humingi ka ng tawad, o sige, patatawarin na kita, itabi na lang natin. Hindi sa ganung parang ginawa ng Diyos yung awa na yun para mapunta sa atin. Ang Diyos ay nakakapagpakita sa atin ng kanyang awa dahil si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Si Kristo ang siyang nagdanas ng puot ng Diyos sa krus para sa mga kasalanan na ito. Kaya dahil dito, maaring magbigay ng awa ang Diyos. Maari siyang magpatawad sa mga kasalanan natin na hindi na-violate yung kanyang katuwiran, hindi na-violate yung kanyang hustisya. Kaya mga kapatid, makita natin sana yung kadakilaan ng awa ng Diyos sa liwanag ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Bagamat siya'y Panginoon ng mga Panginoon, siya'y Diyos na tunay, siya'y bumaba dito sa lupa at nagkatawan tao. Siya'y pinanganak sa sabsaban, siya'y nabuhay ng matuwid, ngunit nagdusa sa kamay ng kanyang mga nilikha. Pinako sa krus, isang kamatayan na ninuman sa atin, hindi natin gugustuhin at pipiliin, ngunit ito'y ginawa ni Jesus. Para saan? Para saan? Upang sa gayon magkaroon ng kapatawaran ng mga kasalanan. Upang ang Diyos ay makapagpakita ng awa sa mga makasalanan lumalapit sa Kanya. Napakadakila ng awa ng Diyos. Kung titingnan natin sa liwanag ng ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. At sinasabi sa atin ni Jesus, yung pagdating sa pangangailangan, sa necessity ng pagpapatawad natin sa kapwa natin, kailangan makita natin hindi lang yung greatness ng kasalanan natin, kailangan makita din natin yung greatness ng awa ng Diyos eh.
Kasi it is when we see the greatness of God's mercy that we are moved to show the same para sa kapwa natin. Na masasabi natin mga kapatid, how can we behold the great mercy of God to us and yet remain unforgiving to others? Paano? Pwede bang mangyari yun? Na tinitingnan natin ang habag ng Diyos sa pagpapatawad sa atin and yet we refuse to forgive others? Mga kapatid, simple ang tinuturo sa atin ni Jesus. If we have been forgiven by God, by our sa ating mga many sins, then we ought to forgive those who sin against us. Buksan natin Ephesians chapter 4. Tinuturo sa atin. Ephesians chapter 4 verse 32, sabi dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving each other, just as God in Christ also has forgiven you. So, magpatawad daw tayo kung paano tayo pinatawad ng Diyos kay Kristo. Yan ang expectation sa atin. Ganon din ang sinasabi ng Colossians chapter 3. Kung titingnan natin, Colossians chapter 3 verse 13, bearing with one another, forgiving each other, whoever has a complaint against anyone, just as the Lord forgave you, so also should you. So, pinapakita sa atin, duty natin bilang mga tao na nagkiklaim na tayo ay pinatawad ng Diyos, duty natin na tayo ay magpatawad sa ating kapwa. Sabi ni John MacArthur sa kanyang commentary, at ito, as a Christian who will not relinquish a hateful, resentful attitude towards someone who has wronged him is a person who knows neither the true glory of his redeemed humanity nor the true glory of God's gracious divinity. Pinapakita sa atin yung tao daw na hindi nakakapagpatawad, hindi niya talaga naunawaan. Hindi niya naunawaan. Hindi niya nauunawaan yung kaluwalhatian ng pagkakatubo sa kanya. Hindi niya nauunawaan yung grace ng Lord sa pagpapatawad sa kanya. Mga kapatid, sana mailagay sa ating mga puso na tama, kailangan ko maging mapagpatawad dahil gano'n na lang ang laki ng kasalanan ko at gano'n na lang kalaki ang awa ng Panginoon sa akin kay Kristo na ako ay pinatawad. Subalit, hindi actually yan yung binigyan ng highlight, no? Makikita natin yung great mercy doon sa parable. Pero magugulat tayo kasi iba yung binigyang diin ni Jesus. Ang binigyan diin ni Jesus is yung negative side na yung kung tayo daw ay bakit tayo dapat na nagpapatawad ng kapwa natin, it is because of the terrible consequence of having an unforgiving spirit. So Jesus issues a stern warning to those who refuse to forgive. Sabi niya, the Father will do the same. He will judge you if you will not forgive your brother from your heart. We are reminded dito dun sa Lord's Prayer, di ba? Anong sabi sa Lord's Prayer? Lord, forgive us our debts as we forgive those who sin against us. And we are also reminded dun sa indictment ni Paul sa Romans chapter 1 verse 31 to 32. Sabi doon, dinidescribe yung depravity ng sinful humanity without understanding, untrustworthy, unloving, and notice, ano daw yung description ng depraved humanity? Unmerciful. And although they know the ordinance of God, that those who practice such things are worthy of death. May warning pagdating dun sa mga taong ayaw magpakita ng awa sa kanyang
kapwa. At itong warning na to, ibinibigay kanino? All those who claim to be forgiven by God. Ibig sabihin, all those who profess to be believers of the Lord Jesus Christ. Yan po ang warning. Now, hindi po ibig sabihin nito, wag po tayong mag-conclude kasi hindi po yan ginawa doon sa parable. Wag po tayong mag-conclude na ang Diyos, nagre-revoke siya ng forgiveness niya, na kapag ang isang tao, believer, pinatawad na, maaring alisin ng Diyos yung kanyang pagpapatawad sa kanya. Hindi po yan ang tinuturo nung talata dito. Ang binibigyang diin po dito is this: ang mark ng tunay na pinatawad na makasalanan ay mapagpatawad. Ulitin ko po, ang mark ng tunay na pinatawad ng Panginoong Jesucristo ay mapagpatawad. Kaya nga po, yung unforgiving Christian, it's an anomaly. Isang malaking anomalya. Hindi po pwedeng mangyari iyon. Kristiyano ka, pero ayaw mong magpatawad. Contradictory terms po iyan. So tinuturo sa atin dito, ang winawarningan dito, yung mga tao na kiniklaim nila, believer sila, pero ayaw nilang magpatawad. Anong sinasabi nila? Anong sinasabi ni Jesus sa mga taong ganon? Ay, hindi ka talaga tunay na nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Hindi ka talaga tunay nakaranas ng pagpapatawad ng Diyos. Bakit? Anong ebidensya? Ayaw mo magpatawad eh. Ayaw mo magpatawad. At kung ayaw mo magpatawad, ay tiyak na matatanggap mo ang paghahatol ng Diyos. So, ang tanda ng isang hindi tunay na mananampalataya, hindi siya mapagpatawad. Yan po ang tinuturo ng talata na ito. Now notice also yung emphasis. So hindi lang ini-emphasize dito yung pangangailangan ng Kristiyano na siya ay magpatawad. Notice second thing, ini-emphasize din ito yung nature ng forgiveness. Kasi sabi doon, you forgive your brothers from the heart. From the heart. Nang ibig sabihin, dapat daw pala pag nagpapatawad tayo, hindi lang daw dapat empty words, hindi lang superficial, hindi lang mechanical, para matapos na. O sige na, sorry ka, o sige, tawarin na kita. Hindi daw pala dapat gano'n ang pagpapatawad. Kasi yung nature daw ng forgiveness, it must be from your heart. It must be from your heart. It's from a heart that loves God for what He has done for him, and a heart that loves people because God loves yung kanyang mga tao. And so, mga kapatid, ang paalala lang sa atin, ang nature ng forgiveness, hindi lang po ito salita. Wag po natin sabihin na nagpo-forgive tayo ng salita, okay na. When we forgive, we don't just utter words. We must mean it. It must come from the heart. And therefore, when we extend forgiveness, kaya nga mga kapatid, no, kapag tayo nagpapatawad tayo sa mga kapwa natin, dapat pag nagpatawad tayo, case closed na eh. Case closed. Ibig sabihin, pag binigay mo na yung pagpapatawad mo, dapat tapos na doon. Wala nang mga if, wala nang mga buts, wala nang mga pahabol na mga question. Teka muna, bakit ganun? Bakit ganun? Parang hindi yata tama yung sinabi niya. Pero in-extend mo na yung forgiveness mo. Binigay mo na, sinabi mo na, o sige, pinapatawad kita. Mga kapatid, pagka ganun po ang forgiveness natin, pinatawad natin pero nagtatanong pa tayo, kine-question pa natin yung nangihingi ng forgiveness sa atin, we become hypocrites. We become hypocrites na sinasabi natin, pinatawad na natin, but in reality, hindi pala natin pala talaga pinapatawad pa. Kasi may tanong pa tayo eh. So, hindi po sincere, kumbaga ba, it puts a question sa pagpapatawad natin. No, mga kapatid, we should tandaan natin, no, kapag may humingi ng tawad sa atin, we should never question the motive ng tao.
And unless kung obvious naman. Pero sabi ng 1 Corinthians 13, love believes all things. It thinks of the best kahit pa dun sa gumagawa ng masama sa atin. So, we never question. But, kung meron talaga tayong legitimate na question, edi itanong natin, wag nating sabihin na pinapatawad na kita and then turns around and say, teka muna, may question pa ako. Insincere yung ganyang kapatid. Tandaan natin. Kung meron pa tayong question, edi linawin natin sa kanya. I-resolve natin doon. Tapusin natin doon. At pag natapos doon, case closed. Sabi nga nung kanta, let's not bring the past back anymore. Diba? Sabi nung kanta, dapat ganyan ang ina-apply natin. Mga kapatid, sana i-apply natin. Pag tapos na, pinatawad na natin, wala nang balikan. Kasi karaniwan, ganyan sa argument eh. Pastor, paano pag ginawa ulit? Di babanggitin natin, hingi siya ng tao. Di sasabihin natin, pero kung halimbawa, nagkasala siya itong kasalanan niya, pinatawad mo, tapos na. Nagkasala siya iba, pagbalik sa'yo ng gagawin mo, alam mo, ganyan ka talaga eh. Naalala mo yung ginawa mo noon? Hindi tunay na pagpapatawad yung ganyan, kapatid. Ang pagpapatawad, case closed. Tapos tayo, kasi hindi naman tayo ganyan pinapatawad ng Diyos eh. Di ba? Pinapaalala pa ba sa atin ng Diyos? Binabalik pa ba? Hindi. Sabi, di ba, as far as yung east to west, pag naghumingi ka ng tawad sa Diyos, case closed. Case closed. And also, pagdating dito, in addition, when we forgive, dapat i-let go natin yung mga bitterness. Kasi, mga kapatid, I'm not saying that pain, yung mga sense ng bitterness, mawawala kagad kapag nagpapatawad tayo. Tao po tayo, no? To forgive and to forget, magandang pakinggan. Pero bilang mga tao, hindi po yan totoo. Meron po sa ating nananatili pang kasalanan at naaalala pa natin. Ngayon, anong kaibahan kung tunay tayo nagpatawad? Ang kaibahan po niyan is pinaglalabanan natin. Na kung maalala man natin, Lord, tulungan niyo po ako. Andito na naman yung memory ng bitterness. Sana po alisin niyo ito. Versus yung isa na pag naalala niya, magre-rehearse na naman siya, tiisipin niya na naman kung paano niya ibabalik doon sa nagkasala sa kanya. Mga kapatid, kapag ka magpapatawad tayo, sana ay wala na tayong rehearsal ng bitterness natin. At yung bitterness na yun, wala rin magsasabi na ayoko nang makitang pagmumukha niya. Pinapatawad ko na siya pero ayoko nang makitang pagmumukha niya. Hindi totoong forgiveness yung ganyang, kapatid. We cannot claim to forgive someone while saying we can no longer bear na makita yung kanyang pagmumuka. Pag ganon, yung forgiveness, it loses yung kanyang sincerity. It loses yung sincerity kasi ayaw natin makita yung tao na yon na pinatawad natin. Kaya mga kapatid, pagpapaalala para sa atin, whether ang pinag-uusapan natin, yung sitwasyon natin sa iglesia, whether yung sitwasyon natin sa ating pamilya, sa mga asawa natin, sa mga anak natin, i-apply natin. Forgiveness should not be mechanical. Just to say na tapos na. Hindi. It must be from the heart. Otherwise, pakinggan nyo warning ni Jesus. Pakinggan natin ang warning ni Jesus. If you don't forgive from the heart, be sure judgment is coming for you. Si Jesus ang nagsabi niyan. Binabantaan tayo na nagke-claim na mga nagpatawad, na napatawad na. And so, sa pagwawakas natin, sa pag-aaral natin, sana practical application, una sa lahat, sana purihin natin ang Diyos. Kasi Diyos ng awa na nagpapatawad sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kung wala yun, pare-parehas tayo, impyerno ng apoy ang tatanggapin natin. Kaya purihin natin ang Diyos sa kanyang awa. At mga kaibigan dito, sana makita mo din, lahat tayo may utang sa Diyos. Lahat tayo makasalanan. At lahat tayo walang pambayad. Lahat walang pambayad eh. Ang kailangan natin, hindi yung pambayad ng sarili natin. Ang kailangan natin awa.
Ang kailangan natin, tagapagligtas. Binigay ng Diyos yan, si Kristo. Kaibigan, sana lumapit ka kay Kristo sa daan ng pagsisisi at pananampalataya na tinitingnan natin si Kristo, na tanging yung ginawa niya sa krus, yun lang ang paraan para malinis ka sa kasalanan mo. Na tinitingnan mo na yung katuwiran ni Jesus, yun lang yung katuwiran na pwedeng mapunta sa'yo na para tanggapin ka ng Diyos. Sana yan ang gawin mo. Manampalataya ka kay Kristo ngayon. At para sa atin mga kapatid, sana i-examine natin ang mga puso natin. Meron bang nananatili na unforgiving spirit sa atin? Meron bang nananatiling bitterness sa atin? Ang panawagan, magsisi tayo. Magsisi tayo. At salamat sa Panginoon. Nabayubay si Kristo sa krus. Pwede kang mapatawad. Pwede tayong mapatawad, kapatid, kung nahulog man tayo sa unforgiving na spirit na yun. At sana, itama natin. Itama natin. Tama natin. At sana, bawat isa sa atin dito would cultivate yung forgiving spirit. Ang hirap niyan. Bakit? Makasalanan tayo lahat dito eh. Offenses are bound to happen. Offenses are bound to happen. But God had made a clear way for brethren to fix broken relationships. And how glorious it is. Go back to the gospel. Iyan ang sabi ng Panginoong Hesus. So mga kapatid, may we cultivate yung forgiving spirit. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, hiling namin ang inyong pagpapala sa mensahe. Kayong magdilig. At naway magbunga nga ito sa aming pong mga buhay. Tumungo ito sa isang buhay ng mapagpatawad at tumungo ito sa kapurihan ng inyong pangalan. Ito'y dalangin namin sa ngalan ni Jesus. Amen.